pampataas ng depensa ng katawan. Magandang araw sa lahat. Ngayon ay First Friday. At ngayon ay araw ng ating mga yumao. Ang bilin ko sa lahat ay kayo ay pumunta sa sementeryo. At kayo ay magtirik ng kandila. Pagkatapos niyan kayo ay magdasal ng Ama namin, sumasampalataya at Abaginong Maria. Kung kaya ninyong magdasal na mas mahabang dasal ay mas maganda. Ito ay para sa inyong mga mahal sa buhay. At i-wish nyo ang kanilang kapayapaan at kapatawaran ng ating mahal na Diyos, na sila ay patawarin at dalin sa lugar ng ating mahal na Panginoong Diyos, ang kanyang kaharian. Bago tayo magsimula, ay aking i-discuss muna ang mga bagay na mahiwaga at misteryoso na iyong maiengkwentro kapag kayo ay nag-aaral ng karunungang lihim. Napakarami ng mga bagay na mahiwaga at hindi maipaliwanag kapag kayo ay nag-aaral na ng karunungang lihim. Marami sa inyo ay nagsisimulang managinip na ng mga iba't ibang bagay na dati naman ay hindi nila napapaniginipan. Marami ang lumalakas ang gut feeling o pakiramdam. Marami ang parang binubulungan ng kanilang mga gabay, o kung sila ay meron ng alaga na dati naman ay hindi nila nakikita, ngunit dahil sa pag-aaral ng karunungang lihim, ito ay kanilang nararamdaman na, o kaya naman ay nakikita sa panaginip o nakikita ng personal. Ang mga bagay na iyan ay huwag ninyong kakatakutan. Huwag ninyong babarahin o huwag ninyong ibablock. Ito ay blessings dahil lumalakas na ang inyong mga intuitions o lumalakas na ang inyong mga nakatagong gifts. Ito ay gifts sa inyo ng ating mahal na Diyos. Kaya imbis na katakutan, ito ay dapat i-develop. Ngunit kailangan na malakas ang inyong mga loob at hindi matatakot. At wag na wag sasabihin, ayaw ko nang magka-third eye o ayaw ko nang makita ng mga bagay na ito. Dahil baka imbis na kayo ay matuto o gumaling ang inyong mga gifts, ay dahil ayaw nyo ito ay bawiin ito ng ating mahal na Diyos sa inyo. Marami sa aking mga estudyante nagme-mensahe na sila ay nakikita nila ako sa kanilang panaginip, o kaya naman sila ay namamaligmata at parang ako ay nakikita. Marami sa inyo ang tama. Sinabi ko dati na ako ay magpapakita sa aking mga estudyante sa darating na oras. Kung kayo mabuti at mahilig tumulong sa kapwa, ay hindi ito malabong mangyari. Maaari ding kayo ay malaman ang mangyayari sa mga hinaharap. Iba't iba ang gift o kakayahan ng mga tao. Ito ay pwede ninyong ma-experience. Ang importante ay ma-discover ninyo ang inyong mga nakatagong kakayahan. Hindi lamang sa pagkapaandar ng mga orasyon, hindi lamang sa pagkakaroon ng agimat o anting-anting o proteksyon. Maraming nakatagong kakayahan o abilidad ang mga tao na hindi nagagamit sa panahon ngayon. Katulad ng kapangyarihan sa panggagamot sa kapwa. Marami ang estudyante kong nakakapanggamot na sa tulong ng aking mga tinurong mga banal na salita. Salitang galing sa ating mahal na Diyos. Ito ang mga orasyon. Makikita nyo sa testamento ng aking mga videos, mga comment sa aking Facebook page, pati sa YouTube channel. Ito ang katibayan na ang aking mga aral ng karunungang lihim ay galing sa ating mahal na Diyos, dahil ang focus ng aking mga orasyon ay puro pagtulong sa kapwa, pangdepensa, panglaban sa masamang elemento, panglaban sa kulam, at panglaban sa barang. Ako pa nga ay palagi nagwa-warning
sa mga taong mahasama at gagamit ng aking orasyon sa mga maling bagay o pang-aalipusta ng kapwa. Maraming salamat sa aking mga estudyante. Maraming salamat dahil ginagamit ninyo ang kaalaman sa kabutihan. Ang palagi kong aral ay maging mahabagin sa kapwa. Tandaan na tayo ay nilikha ng ating Panginoong Diyos upang magtulungan. Huwag tayo mamamaliit ng kapwa. Tayo ay maging mahabagin at maging matulungin at maging mapagpatawad. Huwag tayong maninirang puri. Dahil sa huli, tayo ay pantay-pantay. Walang mahirap, walang mayaman, walang pogi, walang pangit. Dahil lahat tayo ay pare-pareho sa mata ng ating mahal na Diyos. Tandaan din na walang bagay na instant pagdating sa karagdagang lihim. Pumunta sa aking YouTube channel at panoorin ang mga videos. Halos lahat ng katanungan na nakikita ko nakapost sa YouTube channel ay aking nasagot na sa aking mga episode. Kung walang tiyaga, walang nilaga, lahat halos ay sinagot ko na at ginagawan ko ng video ng buong paliwanag at walang kulang ang aking mga episodes. Ang sa akin lang ay gawin ninyo ang inyong parte kung kayo talaga ay desidido sa pag-aaral ng karunungang lihim, dahil ito ay isang journey at hindi bagay na mabilisan lamang. Ituturo ko na ang pampataas ng depensa sa katawan. Pamilin. Tandaan na ang dasal na ito ay ginagawa bago kayo matulog. Kung kayo ay nagdedebosyon o nagpopoder, ay ihanda na ang isang basong tubig bago kayo magdebosyon o magpoter o iba pang orasyon. Ang orasyong ito ay gagawin sa pinakahuli ng inyong mga dasal. At sa huli, ay ibubulong nyo ito ng 3 beses sa isang basong tubig. Uulitin ko, gawin ang mga orasyong inyong ginagawa katulad ng bakod, depensa o kaya naman ay iba't ibang klase ng debosyon. Ang orasyong ito ay gagawin sa pinakahuli. Pagkatapos nun, ay ibubulong 3 beses ang orasyong ito at saka iinumin ang tubig ng isang inuman lamang. Ito ang orasyon. Banggitin ng mabuti at dahan-dahan. Evay, Jehovah, Hokay, Heproa, Aeterno, Ubanque, Orakte, Alteken, Sante, Sem, Ormowe, Cruzante, Salvami, Yus, Orua, Ya, Aha, Ha, Hok, Agna, Herib, Evay, Jehovah, Hokay, Heproa, Aeterno, Ubanque, Orakte, Alteken, Sante, Sem, Ormowe, Cruzante, Salvame, Dios, Moruam, Ja, Aha, Ha, Hok, Agla, Herib, Evay, Jehovah, Hokay, Heproa, Aeterno, Ubanque, Orakte, Alteken, Sante, Sem, Ormowe, Cruzante, Salvame, Dios, Moruam, Ja, Aha, Ha, Hok, Agla, Herib. Ako mismo ay maraming dinadasal gabi-gabi. Tayo ay kailangang maging madasalin kung nais nating maging malakas sa espiritual, kung nais natin talagang magkatulong sa kapwa.
at magkaroon ng malakas na kapangyarihan. Ang mga dasal at mga orasyon ay paraan natin upang tayo ay maging mas malapit sa ating mahal na Diyos. Hindi na pinag-uusapan dito ang reliyon, dahil sinabi ko dati na ang orasyong ito o mga orasyong aking tinuturo ay magagamit kahit tayo ay hindi Katoliko. Dahil tayo sa paningin ng Diyos ay pantay-pantay lamang, ngunit kailangan ninyong banggitin o sundin ang instruksyon na maigi sa aking mga videos kung gusto niyo talaga itong mapagana at kung gusto niyo talaga lumakas sa spiritual o makatulong sa inyong mga kapwa. Maraming salamat sa lahat. Ako si Maestro Verbo ng Karunungang Lihim. Pangilin, ang kaalaman at mga orasyon na aming ibinabahagi ay nagmula pa sa aking lolo at mga ninunong Pilipino. Mahalin at pakaingatan ang mga kaalaman at orasyon na galing dito at huwag po gagamitin sa masama. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang maluwaga at mabibisa. Gamitin sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos. Ang mga nilalamang mga impormasyon dito o orasyon ay hindi biro at may mga batas na sinusunod. Ito ang mga sinusunod. Gamitin ang mga orasyon sa tamang pagkakataon at sa tamang pagkagamitan. Huwag gamitin ang mga orasyon dito sa walang kabuluhang bagay o para ipagyabang lamang. May mga habilin ang bawat orasyon. Tuparin ang mga bilin na ito upang maggamit ng bisa ang mga orasyong nabanggit. Gamitin hanggang maaari sa paggawa ng mabuti ang nakasaad dito upang umani kayo ng magandang swerte sa buhay, maayos na pamumuhay at buhay na may ligaya at kapayapaan. Kung ano ang itinanim ay siya rin aanhin. Maging malilimusin at magkaroon ng awa sa kapwa-tao. Huwag na huwag gagamitin ang mga orasyon o karunungang lihim dito sa kalokohan, dahil ang balik nito ay hindi lamang sa inyo. Kayo ay mapahamak kasama ang mga mahal nyo sa buhay. Ang orasyong ito ay kanan at galing sa ating Diyos, kaya ito ay huwag gamitin sa kasamaan. Huwag na huwag tayong manira ng ibang tao at tayo ay maging matulungin sa kapwa. Ituro nyo ang ating YouTube channel sa mga tao na may mabubuting loob, nang maparami natin ang mga tao na gagawa ng mabuti sa kapwa gamit ang mga karunungang galing dito sa ating channel.